Ito yung malaking signage nila. Oh. Tignan nyo kung gaano kaganda dito. Diba? At umiikot din yan. Tignan nyo. Oh. Isipin mo habang kumakain ka, tapos ito yung view mo. Oh. Puro glass. Ayan yung mga first timers. Mga first timers. Sana mag-enjoy sila. Grabe, ang ganda ng ulap. Kulay pink, oh. Ganda, tingnan nyo. Ayun yung langit, oh. Sunset. Sobrang solid. Tingnan natin kung alam nilang i-assemble yung ating canopy. Mga first timers, mag-camp. Dito, konting kilos lang. Nakapagod, parang ang hirap puminga, ne? So, ito ang ating bagong mesa. Tingnan natin kung maganda. Ayan oh, ulo ng salmon, sarap niyan. 16 degrees Celsius. Parang yung pinakasagad na lamig ng aircon sa bahay. Happy New Year! Pinalikan natin yung Stellar kasi ang sarap mag-camping dito, guys. Kung naghahanap kayo ng campsite na malamig, yung hindi ka pagpapawisan habang nagsiset up ng iyong tent. Tingnan niyo yung mga kamatis, totoong kamatis yan. Tikman natin kung totoong kamatis. Guys, yung Moby Garden natin sumuko na. Nabali oh. Napapalibutan tayo ng mga magagandang halaman. Kung mahilig kayo sa nature, mag-i-enjoy kayo dito, guys. Okay guys, meron tayong panibagong camping. Kailangan natin mapagkasya lahat ng gamit dito. Papunta dito kay Vong. Whoever said that's so impossible? Yun, so nailagay na natin lahat. Okay guys, ito sinusundo na natin yung mga kasama natin. Kasama natin si kuya ko. Saka si Norman, ayun. Prepare. Git mo kasi niya oh. Ayan. Pwesto na natin dito. Ayan, kompleto na kami. Problema, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Dito sa norte o dito sa south. So ayun guys, may ulam na tayo. Kasi yung pinsan ko, ito, yung business nila, nagtitinda ng lechon manok. So magdadala na lang daw siya ng lechon manok. Tapos mamayang gabi, i-chop na lang namin. Tapos yun yung iihawin natin. So okay na yung sa problema natin. Ngayon, may bigas na rin tayo. Yung tubig natin hindi puno, sana umabot. Tapos yelo na lang ang kulang. Tsaka pera. Mag-withdraw muna tayo. At tsaka location pala, hindi pa namin alam saan kami pupunta. Bahala na mamaya. Okay guys, nakapag-desisyon na kami. Atok kami kasi gusto daw na lang ma-experience kung gaano kalamig. Or gusto nilang mapuntahan yung pinakamalamig na lugar dito sa Pilipinas. So mula dito sa Capas, Tarlac, siguro mga nasa 6 na oras yan. Okay guys, nandito na kami sa Rosario, La Union. Bili muna kami ng isda na dadalhin namin doon. Parang gusto namin magsinigang. Pisang ko magaling magluto eh, siya magluluto. Yun, nakabili kami ng salmon dito sa Osave. Belly tsaka ulo ng salmon, sarap nun. Tapos sinigang. Kulang na lang namin yan. Gulay-gulay na. Wala na eh. Mga rekado na lang kulang. Sana may madaanan tayo dito na talipapa. So ito, may nakita kami tindahan dito sa tabi ng kalsada. Sana may uling dito. Uling, tsaka mga bawang, sibuyas, gulay. Yun. Okay, time check, 4:34 PM. Dito na tayo sa La Trinidad. Ito, pa Halsima Highway na tayo. Kakanan na tayo dito papuntang Halsima or Baguio Bontoc Road. May nakita kami ditong parang talipapa. Hanap kami ng gulay. Pangsahog dun sa sinigang. Okay guys, yun, kompleto na kami. Nakabili na kami ng gulay. Tsaka bumili kami ng cup noodles. Pang emergency kasi na-experience na natin dati sa Mount Olis. Sobrang giniginaw na kami, nag-cup noodles lang kami, uminit yung katawan namin. Ito yung na-miss natin dito sa Cordillera, ito, yung fog oh. Okay guys, dito na tayo sa may Atok pala to. Atok na pala to. Kanina may nakita kaming arko doon. May arko na ang Atok ngayon, ang ganda ng arko. At foggy na po dito sa Atok. Ang oras natin ay alas 5 ng hapon. Ayan, bukas na tayo ng fog light natin. Grabe yung fog oh. Woohoo! Bilis oh. Alam mo, umuusok. Uy, tignan mo naman oh, heaven. Welcome to heaven.
Buti na lang meron tayong fog light na ikinabit ni Plug and Play. Ayan, maraming salamat po kay Plug and Play. Plug and Play LED auto lights para sa ating fog light. Gamit na gamit dito sa Atok. Ganda ng pader, oh. Continue straight. Ito na. Ito na yung signage. Pag nakita nyo itong stellar view na malaking signage na to, kakaliwa na tayo dito. Mauna ka na. Meron ba? Hindi ko makita eh. Ay, meron. Sige, tras tayo. Priority yung paakyat. Meron pa ba? Meron pa? Ah, wala na eh. Diretso na yung motor eh. Hindi ko makita. Uy, mahulog ka dyan, bata. Hello. Mahulog ka dyan, bangin na. Kalalang. Parang wala lang eh, no? Sayote oh. Sayote ba yan? Ayan, dami sayote dito. Oh. Sayote yan. Ayaw mo lang rin. Medyo matarik din pala pag nakasasakyan. Kapag nakamotor ako, parang hindi matarik dito. Permera tayo. Ayan, Permera. Ayun, meron salamin. Ito, rough road na. Pero konti lang yung rough road na to. At hindi naman malulubak. Hindi naman siya ganun kalubak. Buti, umabot tayo dito na maliwanag. Pitap tayo na maliwanag pa. Uy, bangin sa kanan. Dito na tayo. Wow, ang ganda ng Your view. destination is on the left. I'm back. Uy, walang masyadong campers ngayon. Monday kasi. Solo yata natin ah. Sa wakas, andito na tayo. Tara, magtanong tayo. Sana may tao. Kasi Monday ngayon eh, parang kami lang yata yung nandito ngayon. Kami lang yata magka-camp. Ito yung malaking signage nila oh. Tignan nyo kung gaano kaganda dito. 'Di ba? At umiikot din yan. Tignan nyo. Oh. Umiikot. 'Di ba? Ang ganda. Let's go. Sana may tao. Ay, sarado. Tawag muna tayo. Ay, ayun. Sir, tara, baba tayo. May bago sila dito, guys. Tingnan natin. Ito, bago din tong hagdan na to. Stellar Cafe. Uy, nandito yung sticker natin, oh. Walang kasama, nag-iisa yung sticker natin, oh. Ito guys, papakita ko sa inyo. Stellar Cafe. Sir. Napaaga po kami. Ay, ang ganda dito. Oo, ayan oh. Ang ganda, oh. Isipin mo habang kumakain ka, tapos ito yung view mo, oh. Puro glass. Diba? At ang lamig. Ang ganda. Ayun lang hindi umulan sir. Umulan kahapon. Umulan kahapon? Opo. Kaya nga, nagdadalawang isip kami pumunta kasi di ba may bagyo. Opo sir. Expect namin, uulan ngayon. Pero buti, walang ulan ngayon, no? Opo, ngayon lang po, hindi umulan. Paano pag umulan ng malakas, pwede namin gamitin yung malaking tent doon? Yung pag ganon? Magkano yun, rent doon? Inalis po namin sir. Ah, wala na yun? Opo. Ah, sige. Okay lang, may tent naman kami. Pero in case, meron naman yung kubo. Ah, may kubo na ngayon dyan? Ah, sige. Sir, bale ganito sir. Yung tatlo times 350 na camping fee, 1050 plus. Yung ano lang sir, garbage deposit na 500. So bali sa garbage deposit sir, once na confirm na malinis po yung area ninyo, i-refund. I-refund yung 500, no? Oo, sige. So, parang 1,050 lang, no? Sige. Ah, sige. Kaya lang naiwan ko yung bag ko doon eh. Kunin ko muna. Sige. Okay. Tapos saan kami pwede magpwesto doon? Kayo sir? Wala ba kaming kasabay? Wala po. Wala ngayon. Solo namin. Swerte. Kaya pumili po kayo ng
Pwesto namin, no? Sige, sige. Kunin ko lang yung bag ko. Sige. Ayun, swerte guys. Oo nga pala, yung camping fee nila dito is 350. 350 per head, no? Tapos wala nang park fee, ganun. Wala na po. Yun lang yun, 350 per head. Yun. 350 per head lang yung babayaran nyo. So, ako nilibre na ako. Salamat po ulit. So, 350 per head. 3 na lang yung babayaran namin. So, total 1,050. Tapos, kailangan natin mag-deposit ng 500 para sa garbage natin. At, syempre, kung di tayo magkakalat at hindi natin iiwan yung basura natin, isasauli naman yung 500 na deposit. Tara, bayad muna tayo. So, ayun, nakapagbayad na tayo. Kaya, hahanap na tayo ng spot natin. Ang bilis mawala ng araw. Ang ganda ng view dun, guys, oh. Doon yung sunset, eh. Magkano yung sa kubo, kuya? 600 yung sa kubo. Ayun. So, guys, kung gusto yung mag-overnight dito at wala kayong dalang tent, meron naman silang kubo dito. Mamaya ipapakita ko. 600 daw yung rent. Ayaw nga, wala na yung tent, no? Opo. Buti tinanggal nyo. Sa hangin? Tag-ulan na kasi hindi na. Baka masira, no? Opo. Wala, dito kasi ako nag-tent dati. Dito sa taas. Saan kaya kami, kuya? Doon na siguro, pwede doon sa dulo? Pwede sir. Sige. Para malapit sa CR, no? Opo. Pwede kong ipasok yung sakyan dito? Opo, opo. Ay, sige. Kunin ko na, no? Sige sir. Anong pangalan mo, kuya? Roderick po. Roderick. Si Sir Roderick. Thank you po. So, doon na tayo mag-spot doon sa pinakadulo. Thank you kay FSR Motorworks and Off-Road Unlimited para sa ating owning ARB owning. Dahil sinulat ko ito, mag-isa eh. Hirap na hirap ako. Pwede na natin ibaba yung mga gamit. Hindi na makapit ka na. Unahin natin itong mga table natin na grills. Tapos na rin pwede yung bulat.
Parang hirap huminga kasi nangangin eh. Lang, naawa ko sa kanila eh. Nagpupukpok sila gamit bato. Okay na ba? Kumagot na bukas. Oh, saan oh? Yung kalawangin na martilyo natin. Tignan nyo guys oh. Wow, grabe. Dugtog tayo mag-yan. Ang ganda. Ayan guys, meron tayong mga trabahador oh. Ay mga trabahador tayo oh. Mga tsapay. Ayusin nyo yung trabaho nyo ha. Tignan nyo yung ano oh, sa likod. Yung ulap, ang ganda. Ayan yung mga first timers. Mga first timers. Sana mag-enjoy sila. Ang ganda ng view dito, grabe. Yun oh. Sobrang solid. Grabe, ang ganda ng ulap. Kulay pink oh. Ang ganda, tingnan nyo oh. Ayun yung langit oh, sunset. Sobrang solid. Okay, next na tayo. Yung awning natin, tayo na natin. At guys, meron tayong bagong i-unbox ngayon dito sa taas ng Atok Benguet. So, meron tayong bagong mesa. Unbox natin, tara. Tignan natin kung alam nilang i-assemble yung ating canopy. Mga first timers, mag-camp. YouTube, how to? Dito, konting kilos lang. Nakapagod, parang ang hirap puminga, ne? Kasi ang taas ng elevation natin, nasa mahigit 2,000 meters above sea level na tayo. Tapos diyan talang pegs, siratang pangmalakasan na pegs, gamitin natin dito. Para kahit bumagyo, safe tayo. Ito yung gagamitin natin mga pegs. So, yan. Oh, ayan. Oh, gumagaling na sila, oh. Oh. Baka sa susunod bumili na ng mga sariling tent. Ito si Norman, meron na. Nagte-tent na ay nagka-camping na 'yan, di ba? Oh, malapit nang tumayo. Malapit nang tumayo, guys. Naitayo na nila yung canopy. Approve, approve. Kaya lang, lumulundo. Wala, oh, hilahin natin. Impis na may kailangan para sa cafe. Sigaw na lang kami. Kuya Roderick! Uwi po ako. Ah, uwi ka ba? Ah, sige. Iyak na lang kami. Di, okay lang. Kami na bahala. May iwan naman. Tubig. po dyan. Meron doon? Meron po. Ah, sige. Sige. Pero may dala kaming tubig. Baka lang kasi maubos eh. Po. Sir, marami dun. Sige, sige. Ah, hindi naman magsasarado yung cafe. Magsasarado po. Anong oras? Ngayon na po. Sir. Ngayon na. Ah, sige, okay lang. Sige, kami na bahala dito. Sige. Salamat, salamat. Thank you. Babagyo, babagyo. Ah, pwede na. So, binigay na natin yung isang tent natin na Moby Garden sa kanila. Tignan natin kung kaya nilang ibuuin. Pero bago lahat, syempre, maglagay na tayo ng ilaw. Dumidilim na. Mamaya na natin i-unbox itong ating mesa. Nasaan ba yung mga ilaw natin? Ay, nandun sa kabilang table. Ito munang lifetime. Sana may ground sheet tayo. Ito. Wait. Lagyan mo na tayo ilaw kasi madilim na.
Tingnan natin kung kumusta. So ayun, mukhang naitayo naman na maayos yung tent. Yun nga lang, may parang ano to? Matay ka nito. Yung buntot. Ayusin natin. Success. Ayos. So ayan, tinatayo na yung tent ni Norman. Parang automatic siya, no? Okay guys, pakita ko lang sa inyo yung gamit nating ilaw pala ngayon. Ito. Pwede siyang ilagay sa tripod, oh. Tignan nyo. Nilagay ko sa tripod, oh. Oh, di ba? Ang liwanag niyan. Tignan nyo, no? Nasa 500 plus yata ito nung nabili natin, eh. Ayan, pakita ko sa inyo. Patayin muna natin isang ilaw. Ayan, di ba? Walang ilaw. Yun. Yun. Oh, di ba? Napakaliwanag, oh. Oh, umikot pa yan, oh. Tapos may magnet din yan dito sa ilalim. At makunat din yung battery nito. Feeling ko kailangan kong iangat to kasi nakakasilaw. Di ba? Okay na siguro yan. Yun. Ayos. Unbox na natin yung sa lamesa para makapagluto na tayo. Tara. So ito ang ating bagong mesa. Tignan natin kung maganda. At yung gamit nating electric fan or blower, ito. OraShare. Ito makunat to. Kaya lang feeling ko hindi natin siya magagamit dito, kasi napakalamig. Yan. Unboxing tayo. Excited na naman si J4. Kasi yung mga nabili nating camping table, hindi ko gusto kapag natulak mo lang siya ng konti natatanggal. Yung mga bata malilikot. Pag natulak nila, pag yun natanggal, tumba lahat ng nasa mesa mo. Hirap Parang ayaw na pabuksan Ito na. Yung bago nating mesa. At may kasama din siyang bag. Yan. Ano pala siya? Metal. Kaya naman binili ko to kasi yung mesa na to, hindi mo na kailangan assemblein. Ganito lang, oh. Wow. Automatic. Tignan nyo. Wow. Diba? Napakadali. Oh. May mesa na tayo. Oh. Diba? Ayos. Pwede na magluto si Krisan. Tim, ayusin na natin yung kusina ni Krisan para makapagluto na siya. Oo nga pala, yung gagamitin natin power station is yung Bluetti pa rin. Pakita ko sa inyo. Tara, kunin natin. Ito. So ito pa rin ang gagamitin natin. Ito ang Bluetti Elite 30 V2. Ito yung 600 watts na may 288 watt hour. So nagamit na namin to ni Missy sa previous vlog natin. Ito sa may Bella Montana. So umabot naman siya ng magdamag. Kaya subok na natin siya. Kahit maliit lang yung power station na to, matindi, di ba? Maabot siya ng magdamag. Pakita ko sa inyo, no? So ito siya. Yung harapan nitong power station dito, sa mga hindi nakapanood sa video sa previous video natin, pakita ko ulit sa inyo yung gamit nating power station. Ito pala ang Bluetti Elite 30 V2. Dito sa kanyang harapan, ito, dito charge kapag gusto mo siyang i-charge gamit yung car charger at saka solar panel. Yan, lapit tayo para makita nyo. Yan. Dito. Tapos dito naman, meron siyang cigarette port. Dito, charger. Meron siyang barrel port dito, dalawa, na 12 volts. Tapos ito yung power button niya. Meron siyang DC button dito at AC. Siyempre kailangan mong i-on yan kung gagamitin mo sila. Sa kanyang DC output, meron siya ditong 140 watts na USB-C. Grabe, no? 140 watts. Sobrang fast charger na nun. Tapos dalawang USB-A na 15 watts, tag 15 watts. Tapos dito naman meron siyang 100 watts. At dito meron siyang dalawang 220 volts na AC output. Tapos sa side, ano ba makikita dito? Dito charge kapag sa bahay. Ayan. Charge mo siya dito. Ito yung kanyang AC input. Kapag charge ko siya sa bahay, umaabot siya ng nasa 300 plus watts. Parang 380 watts, ganun. Kapag turbo charging meron din siyang standard charging na nasa 200 watts lang. Tapos meron din siyang ground dito. Yan, yung maliit na to, ground yan, sa ground. May tornilyo kasama yan. Sa likod, meron siyang handle. Yan. At meron siyang exhaust dito sa side, tsaka dito sa isang side. Tapos flat yung kanyang itaas.
O, di ba? Pwede ka magpatong dito ng mga gadgets mo, cellphone habang nagcha-charge. So, ayun nga. Itong Bluetti Elite 30 V2 is 600 watts, 288 watt hour. So, nakalagay dito 600 watts. Pero meron itong powerlifting na feature sa Bluetti app kung saan kaya niyang umabot ng hanggang 1,500 watts. Di ba? Ang lakas na nun para sa ganito kaliit na power station na napakagaano. Kung nagmomoto camping ka, kasyang-kasya to sa iyong box, 'di ba? Sec box or sa iyong compartment, kasya din, 'di ba? At kung gusto mo rin na magaan na power station, pwedeng-pwede sa iyo to. Siyempre, kung gusto niyo ng ganitong power station, maglalagay tayo ng link diyan sa comment section or sa description box. Tara, gamitin na natin 'to. Isaksak natin dito yung gagamitin nating ilaw na napakalakas. Tara. Ito pa rin ang gamit natin na ilaw, Conpex, na binigay ni Fifth Gear Accessories sa San Fernando, Pampanga. Thank you po. Favorite nating ilaw to kasi napakalakas. Yan. Para maliwanag tayo. Ang gawin natin umaga ang gabi. Siyempre, kukonect natin siya dito sa ating Bluetti Elite 30 V2. 1, 2, 3. Boom! Diba? Napakaliwanag. Parang umaga na. Tingnan natin kung ilang watts. Lakas! 46 watts yung kinakain niya. So kung non-stop na ganyan kalakas, sabi dito 4.9 hour lang siya. 4.9 hours lang, mauubos na yung power station natin. Ganyan kalakas yung ilaw natin. Pero syempre, hihinaan natin yan para tumagal yung ating power station hanggang kinabukasan. May ano yan eh, may remote yung ating ilaw. Ito, hinaan natin. At gawin nating medyo yellow. Ala ka, namatay. Ba't namatay? Na-off ko ba? Ayun, na-off ko nga. Ano na lang? 25%. Yan, 25% lang. So pag 25%, 11 watts lang ang output natin. At sabi dito, tatagal siya ng 11.9 hours or halos 12 hours. So abot na to hanggang bukas kung ganyan lang, nasa 25% lang. Tara, buo na natin yung kusina ni Chrisan. Ito pa rin ang gamit nating stove. Sana mapalitan na natin soon kasi ang dumi na niya. At gusto ko yung infrared. Kasi yung infrared hindi mo na kailangan ng ganito. At kaya naman kasi natin binili to, yung flower type, para pag malakas ang hangin, ito meron siyang shield, di ba? Pero kung naka-infrared tayo, hindi na natin kailangan lagyan ng ganito. Dahil kahit malakas ang hangin, kayang-kaya nun. Tapos magsaing na siguro tayo para mamaya mabilis. Ayan. Testing muna natin kung gumagana. Lakas. Yan. Yan. Tara, silipin natin kung anong ginawa ni Chrisan doon. Ito. Barbecue. Yan. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Chrisan. Ito yung salmon natin, no? Sarap. Oh. Sinigang na Baguio. Sinigang sa Baguio. Atok, sinigang sa atok. Pechay Baguio eh. Pechay Baguio. Ayan, no? Dito kasi yung mga ulo. Saan?
Ayan oh, ulo ng salmon, sarap niyan. Sinigang natin kasi ito yung lutuan natin, hindi siya kasya. Pakita ko nga pala yung CR nila. Ayan oh, di ba? Linis oh. At tingnan natin kung may tubig. Uy, may tubig, malakas yung tubig. Samantalang ang hirap ng tubig dito sa bundok. Buti malakas yung tubig nila. Ito shower lang. Dito yung may toilet. Meron siyang to. 1, 2, dalawang shower tsaka isang toilet doon. Tapos sa likod alam ko meron pa to. Madilim, bukas na lang. At ayun yung pwesto natin sa taas oh. Oh, di ba ang ganda. Tapos mamaya mag-bonfire tayo dito sa ilalim. Actually, pwede rin doon sa itaas para wala yung mga insekto. Pero wala naman masyadong mga insekto dito. Walang lamok dito sa itaas ng bundok. Saan yung torch natin? Ito, may laman pa. Ayan. Tapos magsaing na tayo. Sana kumasya sa amin tong isang ganito. Dahil puro lalaki kami. Tara. Bagay na. Ito yung masarap sa camping para lang kaming babahay-bayan. Salang na natin to kasi gutom na tayo. Salang natin to dun sa isang kalan. Kasi gagamitin ni Krisan yan. Buti, dalawa ang stove natin. Ito, hindi pa natin dinatapon to. Ang tagal na nito. Ito po yung pinakaunang stove natin. Yung ginagamit natin pang moto camping. Ay, namiss ko na mag moto camping. Sana makapag moto camp na ulit tayo. Sulit na to. Itong lutuan natin na to. Ang tagal na nito. Sana gumagana pa. Yun! It's alive! Dito natin isasalang yung kanin. Oh! Gusto ko talaga itong lutuan natin na green na to. Yan. Lakasan natin ng konti. Yan. Ikaw dito ka sa ilalim muna ha. Tapos si Krisan dito naman magluluto. Diba? Sarap mag-camping. Okay guys. Low-bat na isang battery natin sa action camera. Charge natin siya dito sa ating power station. Siyempre. Ito. At syempre dito din natin i-charge yung drone natin. Yung iba pang camera natin dito na lahat. Abot naman yan eh. Kasi nasubukan na natin dun sa last video natin. Dun sa last camping natin sa Bella Montana. Yun, charging na. Alright. Meron pa tayong 93%. Ayan. Oo nga pala guys, meron silang piso wifi dito. Ito, nag-order tayo ng 4 na tag 12 hours. Kasi walang signal dito. 10 pesos per hour. So 120 each yung babayaran namin para sa wifi namin. Siyempre para makapag-update tayo sa bahay. Ayan, connected na tayo. Ayan, connected na. May internet na tayo. Speed test natin kung mabilis. Para makita nyo kung pwede kayong mag-work from home dito. Work from camping. Work from camp. Sakto lang yung speed niya. Pwede ka mag-Facebook at Messenger. Ito. 3.8 Mbps siya ngayon. Feeling ko kaya ganito yung speed niya dahil siguro Starlink syempre kapag maulap mabagal yung Starlink. Pag maaraw syempre or maaliwalas yung panahon mas mabilis yung connection. Ito. Almost 4 Mbps. Pwede na pang Messenger.
Guys, tignan nyo, nagpa-fog na. Grabe, no? Napakalamig. Sarap. Check natin yung temperature ngayon dito sa Atok. Ngayong alas 8 ng gabi. May signal na tayo, pwede na tayo mag-check eh. Ito, sabi niya, 16 degrees Celsius. Yan, no? Para tayong parang yung pinakasagad na lamig ng aircon sa bahay. 'Di ba 17 degrees lang 'yon. Oh, ngayon 16 degrees kami dito. Tapos sabi dito sa forecast, mamaya aabot ng ang pinakamalamig ay 14 degrees Celsius lang. Swerte yung mga kasama natin. Hindi siya ganoon kalamig ngayon, 14 degrees lang. Kasi pag bumaba na yan sa 10 degrees, yun talaga malamig na. Happy New Year! Happy New Year, everybody! Kagandahan nitong owning room natin, meron kang access sa sasakyan. Ayan, o diba? So, pwede mong buksan yan. Kung meron kang, anong tawag doon? Di ba may nabibiling bed na inflatable bed dito sa loob? O, pwede kang matulog dito or yung mga kasama mo, di ba? May access. Sarado ko na yung mga bintana para hindi pumasok yung hamog. Uy, nagsipag-update na sila sa mga misis. Ako hindi pa. Okay, lagyan na natin yung airbed natin dito. Yeah. At ang gamit nating bed, ito pa rin ating mountain hiker pa rin ang gamit natin. Airbed. Yeah. Okay guys, ito na yung ating bed. Tapos na, tignan nyo kung gaano kapal. Woohoo! Sarap! Sarap oh! Better than 5-star hotel. At kasama natin si Mrs. dito. Kausap natin si Mrs. Hello ka sa mga nanonood. Hello guys! hindi nakasama si Mrs. kasi all boys muna. Hello! Hello Jasper, Kaloy! Ang ingay namin okay lang kasi solo namin yung campsite. Tsaka maaga pa naman, alas 8 pa lang. Pinalikan natin yung Stellar kasi ang sarap mag-camping dito guys. Pag pumunta kayo ng Atok, Benguet or kung naghahanap kayo ng campsite na malamig, yung hindi ka pagpapawisan habang nagsiset up ng iyong tent, punta na kayo dito sa may Atok, Benguet, dito sa may Stellar View campsite. Okay guys, ito naka-charge na lahat dito, mga cellphone nila, gadgets natin, ilaw natin. Tingnan natin kung ilang percent na yung ating power station. Ayan, meron pa tayong 83% at ang current output natin is 31 watts. So kung 31 watts na dire-diretso, meron lamang siyang 5.1 hour or nasa around 5 hours. Pero syempre mamaya, bago tayo matulog, papatay na natin yung ilaw. So feeling ko aabot naman itong atong power station hanggang bukas ng umaga. At i-charge pa natin yung mga gadgets natin, yung drone. At saka itong camera natin ito, gamit ngayon, itong Osmo Pocket 3 natin, na sa 16% na lang, hindi pala, 14% na lang, i-charge na rin natin dito. Okay, tara, charge na natin. At may backup naman tayo, yung Elite 10, yung mas maliit, yung nakababatang kapatid nito. Pag naubos to, meron tayong backup na isang maliit na ganito. Okay guys, set up na natin yung isang tent. May dalawa kasi dala nating airbed. Actually, tatlo ang dala nating airbed. Lagay natin doon sa Moby Garden na tent yung isang airbed.
ang gamit nating airbed ko pa rin na manipis na airbed. Maganda kasi yan, madali siyang ipump. Kasi pag hindi ka mag-airbed dito, madaming bato, sasakit likod mo. Ang magandahan pa ng airbed na to is may pillow na siya. Tigas na agad. Oh, di ba may pillow siya doon, oh. Oh, tapos na. Ilang minuto lang. Ay, sarap. Ay, sarap, oh. Oh. Ito naman, yung ating Decathlon na airbed. Lagay natin sa tent ni Norman. Kasi magbato, nasakit yung likod niya kapag pag wala siyang airbed. Medyo matagal to i-pump kasi medyo makapal to eh. Tsaka malaki. Pang ano to eh, good for 2 person. Napuno yung tent. Pero kasya naman, saktong-sakto. Ito, maganda rin yung Decathlon na to. Ang problema lang dito, white kasi siya. Kaya dumihin. Nung ginamit namin minsan tapos nabasa, tinupi namin. Nagkaroon siya ng molds. Natanggal lang namin yung molds kasi bumili kami ng Mr. Muscle na pangtanggal ng molds. Kaya kung ganito yung tent nyo, make sure na wag nyo siyang itutupi ng basa pa. Or kunwari pagdating nyo sa bahay, hindi nyo maiwasan na kunwari umuulan, nag-camping kayo. Pagdating sa bahay, linisin nyo ulit tapos isampay nyo muna bago nyo itupi para hindi siya mag-mold. Testingin muna natin syempre para hindi nakakaya kay Norman kung okay siya. Ay, sarap! Wala nang bato. Sarap! Yung sobrang salmon nilagay na namin doon sa ihawan kasi hindi na kasya doon sa sinigang. Maliit yung lalagyan natin. Tsaka ito naman yung ulo. Ito yung isang ulo ng salmon. Buti na lang meron tayong kasamang expert sa pag-ihaw. Kung gusto nyo na lechon manok, punta kayo doon sa Dolores sa kanto. Nakita nyo yung ano nyo doon, tindahan niya ng manok. Lechon manok ni Crisan. Magsaing tayo ng isa pa. Feeling ko mabibitin tayo sa kanin. Magsaing pa tayo kahit yung maliit lang, habol natin. Kasi ito, kahit sumobra yung kanin, pwede naman natin i-fried rice bukas ng umaga. Eh, pwede lagyan yung uling yan, manuling yan eh. Malya, manuling niya. Guys, yung salmon pala kapag inihaw mo, nagiging crunchy siya, parang chicharon. Masarap. Meron na naman tayong bagong na-discovering putahe. Inihaw na salmon. Sarap. Guys, ang oras natin ay 9:30 PM. Ang lamig na, kaya ito, nagja-jacket na kami. Oh. Ito, ready kami ngayon. Sarap. Oh, sarap. Ito, hindi mo magagawa sa Tarlac. Pagpapawisan ka. Yun, oh. Asan yung mga isda? Sarap. Yun, nakahabol yung kanin natin. O, tapos ito, siyempre meron tayong mga ihaw, oh. Sarap. Tara, kain na tayo, kain na. Pesta na. Tingnan nyo yung mga kamatis, totoong kamatis yan. Ay, kumuha kami dun. Sana, wag sila magalit. Thank you po. Ay, totoo sila. Akala mo pan display eh. Oh. Grabe naman yung kamatis na to, ang ganda. Oh. Tikman natin kung totoong kamatis.
Manamis-namis, ang sarap. Wow, manamis-namis. Masarap niya. Tikman mo man. Let's eat. Atak. Oh. Okay guys, ang oras natin ay alas 12 na ng madaling araw. Andito na tayo sa loob ng tent. Charging pa rin yung camera natin na isa. Tapos i-charge na rin natin yung mic natin, tsaka yung iba pang mga camera. At meron pa tayong 39% sa ating Blauweti Elite 30 V2. So tingnan natin bukas ng umaga kung meron pang matitira. Sa ngayon matulog na tayo dahil lumalamig na. Chinek natin yung temperature, nasa 15 degrees Celsius na tayo. So mamaya aabot pa ng 14 degrees Celsius daw. Hindi siya ganoon kasakit yung lamig ngayon. Sinuwerte tayo. At hindi rin tayo inulan kahit may bagyo. Lumiko daw yung bagyo eh. So good night guys. Kita-kits tomorrow. Bukas ililibot ko kayo dito sa campsite. Good night. Good morning guys. Ang oras natin ay 6:14 AM. Tingnan natin yung view sa labas. Kalamig. Good morning, Atok. Uy, may nag-uulap-ulap na dun, oh. Tsaka dito. Kalamig. Wow. Ang ganda ng ulap. Uy, kalamig. Kalamig. Wow. Ay, nag-uulap na, oh, guys, oh. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise.
oh. Ganda ng fog. Maakyat dun sa bundok. Ang ganda guys oh. Tignan niyo yung yung fog oh, maakyat dun sa bundok, yung ulap. Ito yung pick up natin, tsaka yung awning room. Dito tayo natulog. Nasira yung tent natin. Nabali yung niya. Nabali yung parang bracket ba tawag dyan. Ayun oh. Ay, yung kuya ko nagpipicture na din oh. Ang ganda kasi. Oh, diba? Tapos ayun na yung Halsima Highway dun sa taas. Yan. Ang lamig. Buti na lang hindi umulan. Guys, yung Moby Garden natin sumuko na. Nabali oh. Oh no. Kailangan na natin siyang palitan. Meron kaya nabibiling ganito lang. Lablab ko kasi itong tent na to eh. Or bili na lang ulit ako ng ganito din. Sana may nabibiling ganito lang. Moby Garden no. Tanggalin na natin. Kasi tutusok siya dito. Guys, check natin ang current temperature ngayon. Ang oras natin ay mag-aalas 7 ng umaga. So, ang ating current temperature is ito. 15 degrees. Sarap ng lamig. Malamig pero yung lamig niya tolerable. Kayang-kaya pa natin. Pero naka-jacket na tayo na makapal, syempre. Ako pala ang gardener dito baka. Gardener. Ayan si ma'am. Merong ito pure honey ito. Ano pangalan niyo po ma'am? Alvi. Ma'am Alvi. Mother Alvi ako. Mother Alvi. ito pure ito. Pure honey. Ibenta niyo po yan. Hindi, bibigay ko sa'yo. Bibigyan tayo ng honey. Pure honey. So guys, binigyan tayo ng pure honey ni Nanay Alvi. Ay, thank you. Salamat po. Ayun, thank you sir. Thank you po, ma'am. Nice meeting you po, Nanay. Thank you po sa honey. Guys, sabi ni Nanay, eto daw, oregano. Hindi siya katulad ng oregano sa amin sa bahay. Makapal yun sa bahay. Ito parang manipis siya. Tapos, eto, kumuha tayo ng dahon niya at ilalagay daw natin dito sa ating kahit anong liquid daw. Yung tubig, hot water, or sa kape, or kahit saan mo gustong ilagay. Lagay natin. Yan. Ano to na para saan to? Ba't nilalagay dito? Maganda sa katawan? For health. For health po. Ayun. Tsaka ano daw, pantaboy din ng ahas. Ahas. Kasi ayaw ng ahas yung Ayaw po sa oregano ng ahas. Magtanim nga ako madaming oregano doon sa kabilang lote ko. Ayan, inilagay natin yung oregano. Mexican oregano. Ito po yung Mexican oregano. Ayun. Mexican oregano daw. Tayo lang natin dito mababad sa ating Energen. Tapos, tingnan natin kung anong difference. Tapos kagabi nagpaalam kami. Kumuha kami ng ganito. Ito yung mga kamatis na maliliit. Ayan, ang sarap niyan, napakatamis. Ano kaya lasa nito? May oregano no. Siguro pwede na to, tingnan natin. Energen with oregano flavor. Naging siya, parang medyo mint na naging oregano flavor na. Masarap din ha. Try nyo pag nagpunta kayo dito, lagyan nyo oregano yung inumin nyo. Okay, good morning guys. Check natin kung ilang percent pa yung power station natin. Meron na lang tayong 19%. At ito, charging pa rin ang mga cellphone natin. At na-charge na rin natin yung ibang mga camera natin. O, diba? Abot siya, kaya niya ng overnight dito sa camping. Kahit 4 kami.
Yun lang kasi hindi kami gumamit ng electric fan. Kasi ang lamig dito eh. Okay guys, tulad ng ipinangako ko sa inyo, tara, lilibot ko kayo dito sa campsite. So mag-aalas 8 na pero ang lamig pa rin. Yung araw, ayun oh, tatakpan siya ng ulap. Ayan oh. Meron kasing ano dito, merong park. So kung may kasama kayong mga bata or kasama nyo yung mga magulang nyo, pwede nyo silang ilibot dun sa park. Lalo na kung mahilig sila sa mga bulaklak at mga magagandang halaman. So tara, malapit lang yun, baba lang tayo ng konti. So sa mga magte-tent pitching lang, eto, pwede kayo mag-park dito. Tapos sa mga car camping, ito yung entrance. Dito kami dumaan kagabi. Ayan. Yun yung setup natin. Tapos, ito yung cafe nila. Stellar Cafe. Dito sa Stellar Cafe, meron silang sabi dito na hot pot. Meron din silang mga breakfast meals. Ayan, tsaka samgyeopsal, samji. At ito na yung Stellar Eco Park. Dito siguro pwede mag-day tour. Kasi sabi dito, please register before entering. Stellar Eco Park. Tara, pasok tayo. This way. Dito pala, hindi dun. Yung mga steps nila, yung sa pine tree. Tignan nyo, may bubuyog sa kamay natin, kulay yellow. Sama ka mag-stroll. No picking of plants and flowers. Ang ganda, Nakaka-relax sa mata. Di ba? Ang ganda. Tapos may mga upuan dito, ayan. Kung gusto niyo magpahinga, kung may kasama kayong senior na kunwari napagod sa paglalakad, pwede siya magpahinga doon. Ang ganda rin ng puno na to. Kala mo fake lang eh. Ang ganda. Tapos meron pa dito. Ito, ang ganda nito. Ito, gusto ko tong puno na to. Yung parang parang Christmas tree. Ay, ang daming gagamba sa mga mahilig sa gagamba. Pakita natin, i-zoom natin. Ayan, ang dami nilang gagamba Gagambang atok. Okay, pababa na tayo. Napapalibutan tayo ng mga magagandang halaman. Diba? Kung mahilig kayo sa nature, mag-i-enjoy kayo dito guys. At kung mahilig din kayo sa mga halaman, bulaklak, mag-i-enjoy kayo dito. So may pahingaan po dito. Ayan. Tara, lakad pa tayo. Meron dito sa kaliwa, meron din dito sa kanan. Ay, ito si nanay pala Hello, Nay. Good morning po. Ang ganda ng mga bulaklak Alstroemeria. Alstroemeria po yung tawag dyan. Sir. Ang ganda Si nanay pala yung nag-aalaga dito sa mga bulaklak. Kaya maganda. Dito maganda. Kita mo yung bangin. Ito. Ang lamig dito. Kapal ng mga pine trees sa bundok Ang gandang tignan. Yan si Haring Araw. Ito mga 1,000 flowers. O million flowers yata. O 1,000 or million flowers. Naitama po ba? Million flowers dito? Yes, sir. Hydrangea. Ano po? Hydrangea o million flowers. Hydrangea or million flowers. Kapag nandito kayo, makikita nyo na yung mga bulaklak niya is parang nag-iiba yung kulay. Katulad nito, meron siyang purple na nagiging blue. Ang gandang tignan. Lalo na pag nakita nyo ng actual. Dito, madami pa rin mga halaman. Ito, lalaki ng mga to. Ito yung parang pan-display sa bahay. So, ito na yata yung dulo. Ito na. Ito na yung exit At pagdating dito, makikita nyo, mini Halsima Highway. Di ba? Ang galing Meron pang Victory Liner Meron pang truck. Yung truck, natapon yung bato. Yung sakay niya. Ayan. Yung dati, naglakad ako dyan sa taas nung nung highway Pinayagan ako maglakad dyan. Mini Halsima Highway.
Tapos dito sa dulo, may mga upuan. Pwede kayong mag-tambay dito. Meron pa doon. Madami siyang mga upuan. Ito, ang ganda rin ng halaman na to. Yung dulo niya, yung dulo ng mga dahon, kulay ano, parang red-orange. Ayan. So, dulo na to. Ayan. So, dito na magtatapos ang tour natin dito sa kanilang Eco Park. Tara, balik na tayo dun sa tent natin. Kasi walang naiwan doon. Andun lahat mga gamit natin. Let's go. Ito na yung exit. Okay, ililibot ko naman kayo dito banda sa itaas. Ito, ang galing na pagkakagawa nito. Tapos kung may kasama kayong mga bata, pwede silang maglaro dito. Ito mga duyan. May table dito. May mga table din dito sa taas. Dito mukhang masarap din mag-pitch ng tent, oh. Kasi ang kapal ng damo. Tapos may ano dun, oh, may lababo. At heto na yung kubo. Yan. Dito tayo natulog nung una natin punta dito. So dito, pwede rin siguro mag-pitch ng tent dito. Madaming spot kung saan pwede kayong mag-pitch ng tent. Okay guys, nandito na ulit tayo sa tent natin. Ang oras natin ay 8:28 AM. Mag-prepare na tayo ng almusal natin. Hindi na tayo magluluto kasi pinagluto tayo ni Ate Angel ng adobo. Tara, bali init na lang natin yung adobo. Kasi, ayan o, nanigas yung sabaw dahil sa lamig. Kaya lang, problema, hindi ko alam kung kakasya dito yung adobo. Kasi liit. Ito magandang baunin sa camping, adobo, ayan, paksiw. Kasi hindi basta-basta napapanis. Kilawin. Sana kumasya. Kumasya ka. O, di ba kasya? Kasya yan. O, di ba napagkasya natin? Ang bango ng adobo. Ayan, thank you kay Ate Angel sa pinabaon niya na adobo. Yung sabaw nanigas na, oh. Game, kain na na! Atak, atak! Local factory ka rin, pati Samsung. Kain na na! Sarap, umuusok pa! Sarap ng adobo guys, oh. Oh. Sarap, tapos habang kumakain ka, yun yung view mo, oh. Sarap. Doon, nauulap na. At ang lakas ng hangin. Sarap ng ganito. Kaya na bagyo. Hey, Jom! Uy, idol! Grabe, ngayon lang, oh. Hey, idol, idol. Hey, angas ng ano mo, packet trim mo, ah. Guys, namit na rin natin ang idol natin. Hey, what's up? J4 in the house. Tony Venture. Tony Venture! Subscribe kay Sir! Kaway kayo, ayun, oh. Hey! Hey! Makasama na Si tayo. Job, si Yan, at saka si Marlon, Tony Venture. Tony Venture! Follow nyo po and subscribe. Thank you na sa abala, idol. Sige po. Salamat. Sir, Thank hindi you po po. kayo, ingat po kayo sa biyahe. Ingat po. God bless. Oo, baka dumating na yung ulan, eh. Oo nga, yan na parang. Thank you, God bless. Ingat. Okay guys, ito, nagkakalas na kami, pauwi na kami. Tatanggal na kami ng setup. Check natin kung ilang percent pa yung power station natin. Hala, 5% na lang. At least umabot hanggang 10:35 AM. Shoutout nga pala kay Jom Sian at kay Tony Venture. Salamat sa pagpunta dito. Ayan, check nyo rin po yung YouTube nila at ang kanilang mga Facebook page. Gumagawa rin po sila ng mga travel videos katulad natin. So, syempre kung nag-enjoy kayo sa aming video dito sa Atok Benguet, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe at pakihit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Once again, this is J4. Salamat sa panonood. Ingat palagi at kita-kits sa mga susunod na videos. Ciao! Guys, oo nga pala sa mga pupunta ng Baguio or dadaan ng Baguio, try nyo tong ano, Victoria. Masarap daw yung tinapay nila. Yung lalo na yung cream puff. Pinipilaan yung bakery nila. Ito dito yan sa may Luwakan Road, oh.
Ito siya guys, oh, Victoria. Yun, Victoria Bakery. Grabe, sobrang haba ng pila dun. At saka masarap pala talaga siya. At tagal ko na nagpupunta sa Baguio, hindi ko alam na meron palang masarap na bakery dun. Okay, pauwi na kami, pakainan na kami. Bye-bye!